Good morning, Philippines. Hello world. Araw na linggo. Kaya, sima tayo. It's a sunny Sunday morning. Ganda ng langit, oh. Welcome to Love Lines. Look, maasol na langit. May konting ulap. Naglalakad na kami papunta sa chapel. Nauna na si Love Lines Jr. May bit-bit kasi siya. Mapablessan niya. In-order niya online yung Saint John the Evangelist na image na statue. Ano ng flowers. Oh, may santol. Santol nga ba yun? Puno ng magic. Sino yung magic? Magic ba o miracle fruit pala? Miracle. Ito yun. Dito ba yun o doon? Anyway. Puno ng santol pala to. That venerate the pathways mysteries of the most holy rosary of the George, Saturnino, Donato, Esperanza. Dahil sa namang pagpakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, kung saan siya po ay nagiging isang butihing Diyos na nagpapagani, nagbigay ng biyaya at ng pagpapala. Kaya ang lima po ng ating mga papasa ngayon, ang Diyos ang nagbigay ng biyaya. Madalas, mga kapatid, kung inyo pong narinig sa mga balita, marami po mga gulo, marami po mga sakuna, marami po mga bagay na hindi maganda na nangyari sa ating bansa at sa buong mundo. Nandiyan yung tinatawag natin matinding ulan, pag-uulan, pagbaha, at kung ano man. Nandun din yung tinatawag natin patayan, nandun din yung nakawan at ano pang sakuna o mga bagay na nangyayari. At minsan, ito po yung pinakamatinding problema ngayon, ang pinagdidibatihan tungkol po sa divorce plea. Ngunit, kung titignan po natin ang mga bagay na ito, mga kapatid, ito po ay pagsubok sa ating mga mananampalataya at sa ating mga Kristiyano. At ang isa sa pinakamatinding problema na dumadating sa ating buhay ay ang pagkawala ng ating mga mahal sa buhay. Kumbaga, minsan hindi po natin maliiwasan na mamatayan ang isang pamilya. At ito po ay sinasabi na pinakamasakit na parte ng buhay ng tao, ang mawawala ang kanyang mahal sa buhay. Ngunit ating pagkatandaan na ang kamatayan ay bahagi po ng ating buhay. Hindi po maliwasan na tayo ay nanatili sa mundong ibabaw. Tayo po ay mamamatay. Sa aklat na kaluluwa sa ating unang pagbasa, mga kapatid, binigyan din ng ating Panginoon ang tinatawag nating kamatayan. Ang sabi ng aklat ng kaluluwa, ang kamatayan daw ay hindi plano ng Diyos. Ang kamatayan ay dumating sa daigdig dahil sa kasamaan. Ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo po ay kapasa Kanya at makapiling habang buhay. Ngunit, dumating ang John Law at ang
siya po ang nagbigay ng tinatawag natin kamatayan. Kaya kung saan, lahat po tayo ay makakaranas dito. Lahat po tayo ay mamamatay. At parang araw, tayo po ay tatawagin ng Diyos. Ngunit, ating pong makatandaan na ang kamatayan ay hindi po plano ng Diyos. Ang kamatayan ay labag sa kanyang kalooban. Ang kamatayan ay talaga hindi po maliiwasan. Kaya nga sa ating kalawang pagbasa, mga kapatid, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, sa kabila ng ating naranasan, nandiyan pa rin yung tinatawag natin pagpapala ng Diyos. Sabi nga ng Apostol San Pablo sa kalawang pagbasa, ang Diyos ay napaka-generous. Ang Diyos ay napaka-mapagbigay. Ang Diyos ay hindi nagsasawa na umili at magbigay ng kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. At ang pagpapala na yun ay araw-araw. Ang pagpapala na yun ay hindi humihinto. Kahit na tayo po ay makasalanan, kahit na tayo po ay naliligaw ng landas. Ang Diyos ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. But my brothers and sisters, minsan, hindi po natin sinasabi ko, hindi po natin na-appreciate at hindi po natin nakikita, lalo-lalo na pag may matinding pagsubok na dumadating sa ating buhay. At minsan, ito po yung problema. Minsan, sinisisi po natin ang Diyos. Minsan, kinipusyo natin ang Diyos. Bakit? Dahil binigyan tayo ng matinding problema. Ngunit ang tanong, kanino ba kakagawan na makaroon po tayo ng matinding pagsubok sa buhay? Kanino ba nanggaling ang mga pagsubok na ito? Minsan, tayo po ang gumagawa ng ating problema. Minsan, tayo po ang gumagawa ng mga bagay na ito. Kakakalitaan po natin na tayo ay talagang nagkakasala at patuloy na gumagawa ng masama. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay mapa sa Kanya. Katulad na po sa buhay natin. Minsan, nasusubrahan po tayo sa pag-enjoy. Nasusubrahan po tayo sa pamamasyal. Nasusubrahan po tayo ng kain. Minsan, ang epekto dito, nagkaroon ng high blood, nagkaroon ng diabetes, nagkaroon ng mga sakit, tapos sisisihin ang Diyos. Bakit binigyan ng ganong problema? O bakit binigyan ng ganong sakit? Kanino pong kasalanan? Sa Diyos o sa tao? Siyempre, sa tao. Dahil wala tayo disiplina sa ating sarili. Kuri sa kabila doon, mga kapatid, kahit na tayo po ay nagkasala, pag lumapit tayo sa Kanya, hindi pa rin po tayo pinapababayaan ng Diyos. Katulad ng ating Evangelyo, isang ama ang lumapit sa ating Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, pagpapaw kayo sa akin ang aking anak, ay malapit na mamamatay. Alam ko na kung hipuin mo lamang siya po ay hindi mamamatay at magkaroon ng buhay. Ito po ang paniniwala ng isang ama na nagmamakaawa sa ating Panginoon. At maya-maya, mga kapatid, nandiyan din po ang isang babae na mayroong sakit na 12 years na hemorrhage pagdurugo. Pumunta na po siya sa lahat ng mga doktor na ubos na ang kanyang ari-arian sa pagpagamot. Ngunit walang nagpagaling sa kanya. Narinig niya at nalaman niya na dadaan ng Panginoon. Maraming tao. Sa kanyang isip, pag mahipo ko lamang ang laylaya ng kanyang damit, ako ay naglayin. Sinubukan niya lumapit. Hindi siya nahiya. Hindi siya natakot. Binata niya ang dami ng tao na lumalapit sa ating Panginoon at hindi po ang laylayan ng ating Panginoon. Ano po ang ganyan? Nararamdaman niya
na siya ay umaling. Naramdaman niya na nawala ang kanyang sakit na pagdurugo. At doon, nakita na kung gaano ang kapangyarihan ang ating Panginoon Hesus Kristo. Doon, naramdaman niya ang pagpapala ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po mga kapatid ng ating pananampalataya, napakahalaga po ng ating pagsisimba, napakahalaga po ng ating patuloy na pakikinig sa mensahe ng Diyos, sa salita ng Diyos. Dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng matibay na pananampalataya. Kung titignan po natin yung mga tao hindi po nagsisimba, minsan lang makapunta ng simbahan, pag dinapuan po ng matinding pagsubok sa buhay, ano po ang ginagawa? Nagtatak po sa Diyos, kinipush ko ng Diyos, nagadahil sa Diyos, kung ano-ano na lang sinasabi. Samantala, hindi marunong tumingin ng pagpapala ng Diyos. Minsan lang sisimba, minsan lang pumunta sa simbahan, minsan lang magkasal, at may enjoy yung buhay, yung mga bisyo, yung mga ginagawa na hindi magaganda, pag dinapuan ka ng sakit, reklamo sa Diyos. Pag dinapuan ka ng pagsubok, kinibisyon ang Diyos. Bakit? Dahil walang komunikasyon. Dahil hindi malalim ang pagkakilala sa Diyos. Dahil hindi matibay ang pananampalataya. Samantala, yung mga tao patuloy na nagsisimba, yung mga tao malalim ang pinagbulan o malalim ang pagkakilala sa Diyos, pag dinapuan po ng matinding pagsubok sa buhay, madali pong makaahon. Madali pong marisolba dahil pinakayaan nila na ang Diyos ang gagalaw sa kanilang buhay. Pinakayaan nila na ang Diyos magbibigay sa kanilang kaliwanagan para tahakin ang landas ng kabutihan. Kaya marami po akong kakilala na ganito. Marami po akong makakakilala na minsan lang pagsisimba at ang ginagawa palagi ay bisyo, pamamasyal, kung ano-ano ginagawa sa kanilang buhay. Hindi man lamang makapunta sa simbahan at nakakalimutan pagpasalamat sa Diyos. Katulad po ng dalawang tao sa ating Ebanghelyo, sa kabila ng kanilang naranasan, sa kabila ng kanilang experience, hindi po sila natakot na lumapit sa ating Panginoon, nagmamakaawa, humihingi ng pagpapala. Gustong maghipo ang ng ating Panginoon. Ang babae, gusto niya tipuin ang daydayan kami ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, sa mga matinding pagsubok na pinagdaraanan po sa ating buhay, sa mga pagsubok po na ating hinaharap, huwag po tayong matakot, huwag po tayong mahiyang lumapit sa Diyos. At isa lahat, sikapin po natin na magsimba, huwag po natin nakamaran ang patuloy na pagpunta sa loob ng simbahan at pagkasal. Tayo po ay nalinahan na sa kabila ng mga matinding pagsubok na ito, mayroong liwanag na nag-aantay sa atin sa dulo ng mga problema na dumadating sa ating buhay. At yun, kung tayo ay patuloy na nananalig, patuloy na nagdarasal, patuloy na humihingi ng pagpapala sa Diyos. Kaya mga brothers and sisters, ay encourage you, pag may matinding po tayong problema at dadahan sa buhay, tayo po ay magsimba, tayo po ay magdasal, lumapit tayo sa Diyos para humingi ng pagpapala. Dahil ang paghingi natin ng pagpapala, ang biyaya sa Diyos, ito ay kanyang binibig at ito ay ibibigay na sa atin. Basta may matibay tayong pananampalataya, may matibay tayong pagkakilala sa Diyos na ating sinal sa buhay.
Lagay mo ko na dyan. Ano yan? Okay lang yan. Ay, may tao. Pero sino makagpupunta mamaya? Kasi yung prayer warrior wala tayo. Sis, mamaya ah. Magpayong na lang kasi may yogi. Tama, yung English lang yung ano natin kanina. English yung misa ngayon. Sa lilim ng iyong word for the day. Word for the day na. Yung pinakaano ngayon ni faith. Faith and perseverance. Pananalig at tiyaga. Gaya ng ginawa ng babae na dinudugo. Na inisip niya lang na mahawakan niya lang yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. Gagaling siya, and dahil sa kanyang pananalig, gumaling nga siya. Yan. And yun naman yung miracle na kung saan, sabi nga, hindi gusto ng Diyos, hindi niya ginawa yung kamatayan, but dahil nga sa nangyari nung panahon sa Genesis, dumating ang kamatayan because, yun nga, naalala ko yung for wages of sin is death. Yun, dumating ang kamatayan sa tao, pero dahil kay Lord Jesus, tinalo niya yung kamatayan. So, doon sa gospel, yung kamatayan ng bata, dinatnan niyang bata, patay na eh. Pero, sabi niya, natutulog lang yung bata at ginising niya. So, that's it. Doon niya pinakita yung kapangyarihan over death. Na kahit kamatayan, kahit patay na, kayang buhayin, walang imposible sa Diyos. Manalig ka lang. Yun ang sabi ni Jesus dun sa tatay. Huwag ka nang mag-alala, manalig ka. Kasi nga nabalitaan niya, ibinalita na patay na yung anak niya. Pero ang sinabi ni Lord Jesus, manalig lang siya. And nanalig siya, of course. Kaya nabuhay yung kanyang anak. Diba? Ang ganda. So that's our short reflection for today. Word for the day is yun, pinaka one word, faith. Manalig lang tayo. Huwag mag-alala. Lumapit sa Diyos. Ano ba yan? Keep in touch. Ganda na, keep in touch. Sa ating mga Kristiyanong Katoliko, huwag kalimutang magsimba. That's how we are called Catholics. Kasi yung pananampalataya mo, pag hindi mo ginawa, wala yun. Kailangan may gawa. Pananampalataya, may kasamang gawa. Diba? Maidagdag ko lang pala, faith. Yun yung faith eh. Do your best, God will do the rest. Ipinakita din yun ng babae. She did her best. Nakipag-siksikan siya sa crowd. And ginawa niya yung best niya. Narinig niya na nakakagaling si Lord Jesus. Nanalig siya. Pumunta siya doon at inisip niya kung ano makakapagpagaling sa kanya. Yung inisip niya lang na mahawakan niya yung laylayan. Hinawakan niya. At yun, kasama yung kanyang pananalig. Diba? So, that's all. Bahala na kayo magdagdag later on. Alright. Malapit na kami makarating. It's a sunny morning. Maaraw eh. Look. Alright. Ayun. Nakalimutan ko mag-shade. Kaya pala sumakit siya ulo ko kanina.
So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.